Mga kilusang pangkababaihan sa Timog at Kanlurang Asya. Nakita ng mga kababaihan sa Asya ang kahalagahan ng pag-oorganisa upang maisulong ang kanilang interes at marinig ang kanilang mga boses. Sapagkat minsan na nilang naranasan ang iba't ibang anyo ng pang-aapi at diskriminasyon sa lipunan maging sa kanilang pamilya. Mahalaga ang pagkakaroon ng mga kilusang pangkababaihan sapagkat sila ang pangunahing tagapagtaguyod ng mga karapatan ng mga kababaihan. Alamin natin ang ilan sa mga kilusang ito sa ilang bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Mga kilusang pangkababaihan na nabuo sa Timog Asya. Ang bansang India. Mababa ang katayuan sa lipunan ng kababaihan sa India. Subalit sa pagsapit ng ika-19 na siglo, naging aktibo ang mga kababaihan sa bansa sa paglahok sa mga kilusang nagtataguyod ng reformang panlipunan. Ang ilan sa mga kilusang na itatag sa India ay ang mga sumusunod. Ang mga kilusang ito ay nakatulong sa mga kababaihan upang maisulong ang kanilang karapatan sa edukasyon. Ang Women's Indian Association at ang National Council of Indian Women ay nangampanya sa mga mambabatas upang makapagdulot ng mga pagbabago sa pamumuhay ng karaniwang kababaihan sa India. Tinalakay naman sa All India Women's Conference ang mga isyu sa paggawa, rekonstruksyon ng mga kanayunan, opyo, at mga batas ukol sa mga bata at maagang pagpapakasal. Binigyang pansin naman ng Indian Factory Act noong 1891 ang hindi makatwirang bilang ng oras ng pagtatrabaho ng kababaihan. Binigyang pansin naman ng All Indian Coordination Committee ang mga issue tulad ng benepisyo sa pagbubuntis, pantay na sahod, at mga pasilidad ng daycare. Nanguna si Sarojini Naidu sa paghimok sa mga kababaihang gumagawa at bumibili ng asin na huwag bayaran ang buwis bilang protesta sa pamahalaang Ingles. Pinamunuan din niya ang Women's India Association na nangangampanya upang ang kababaihan ay mabigyan ng karapatang bumoto noong 1919. 1950 nang maigawad ang karapatang bumoto sa mga kababaihan. Ipinagbawal naman ng Factories Act ng 1948 ang pagtatrabaho ng mga kababaihan sa mga delikadong makinarya habang ito ay umaandar. Nagbigay din ito ng wastong pasilidad na pangkalinisan, daycare, at kompulsaryong maternity leave. Ipinatupad ng Mines Act of 1952 ang pagkakaroon ng hiwalay na palikuran para sa mga lalaki at babae. Sa ilalim ng Hindu Marriage Act of 1955 ay ginawang legal ang diborsyo. Ang bansang Pakistan. Ang Pakistan ay may malakas na kilusan ng mga kababaihan na nakatulong upang ipagtanggol ang proseso ng demokrasya sa bansa. Sa panahon ng pamumuno ni Zulfikar Ali Bhutto ay nagkaroon ng mga pagbabago sa pagtingin sa kababaihan. Sa pamamagitan ng Saligang Batas ng 1973 ay nagkaroon ng mga probisyon na nagbibigay ng pantay na karapatan sa mga kababaihan. Kasama dito ang paglalaan ng 10 posisyon para sa mga kababaihan sa National Assembly at 10 bahagdan sa Asambleyang Panlalawigan. Ang ilan sa mga samahang pangkababaihan na naitatag sa gitnang bahagi noong 1970 ay ang United Front for Women's Rights, Women's Front, ORAT at Sherkatga na kalaunan ay naging instrumento sa pagkakaroon ng Women's Action Forum.
Pagkatapos ng 1988 election ay isinilang ng Women's Action Forum ang kanilang charter demands, kung saan ay inilahad nila ang isang komprehensibong programang politikal para sa mga kababaihan. Dahil sa impluwensya ng Women's Action Forum, ang Sindian Tehreek, isang partidong politikal sa Sindh, ay nagtagumpay sa kanilang kampanya laban sa maagang pag-aasawa, poligamya, gayon din ang karapatan ng kababaihan sa pagpili at pagpayag sa kanilang mapapangasawa. Dahil sa kahinaan ng civil society at mga partidong politikal, gayon din ang mapaniil na kapasidad ng Estado, ang mga kilusang pangkababaihan sa Pakistan ay kritikal at patuloy na nagtatanggol sa mga karapatang pantao ng minorya sa Pakistan. Ang bansang Sri Lanka. Ang kababaihan sa Sri Lanka ay hindi gaanong nakakalahok sa politika. Kasabay ng digmaang sibil ay ang patuloy na paglabag sa karapatan ng mga kababaihan. Taong 1983 nang sumalakay ang militanteng grupo na nakilala sa tawag na Liberation Tigers of Tamil Eelam. Ang pagsalakay na ito ay nagdulot ng gerang sibil sa bansa. Ang grupo ay naitatag noong 1976 upang maitatag ang isang malayang estado ng Tamil sa Sri Lanka. Ang mga kaguluhan ay tumagal hanggang 2009. Taong 1983 nang itatag ang Women's Front of the Liberation Tigers. Maraming kababaihan ang sumapi dito at sa simula ay aktibo lamang sa pagkalat ng mga propaganda, panggagamot, at maghanap ng mga pondong pinansyal. Sa kalaunan, sila ay naging aktibo na rin sa pakikipagdigma tulad ng mga kalalakihan. Ipinakita ng mga kababaihan sa kanilang pagsanib sa Liberation Tigers ang pagsuway sa kapangyarihan ng mga kalalakihan. Noong eleksyon ng 1984 ay nagkaroon ng pagkakataon ang mga kababaihan sa Sri Lanka na ipahayag ang mga issue tungkol sa kanila. Ang mga isyung ito ay may kinalaman sa mga karahasang nagaganap laban sa kanila. Hiniling nila na ang mga partidong politikal ay magnomina sa mas maraming kababaihan na maaaring tumakbo sa eleksyon at isama sa kanilang plataporma ang mga isyung kinakaharap. Ang bansang Bangladesh. Ang kilusan ng kababaihan sa Bangladesh ay isinilang bunga ng kilusang nasyonalista. Ang grupong Mahila Parishad ay naitatag noong 1970. Ito ang itinuturing na pinakamalaking samahan ng kababaihan sa Bangladesh. Naimpluwensyahan ng grupong ito ang pagpapatupad ng mga polisiya sa pamahalaan, kabilang ang kampanya na sumuporta sa pagsasabatas ng pagbabawal sa pagbibigay ng dote, at ang ratifikasyon ng CEDAW o ang Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Naitatag din sa Bangladesh ang Collective Women's Platform at Platform Against Sexual Harassment na pumigil sa anumang uri ng karahasan laban sa kababaihan. Ang kilusang pangkababaihan sa kanlurang Asya. Sa kasalukuyan, ang hamon na kinakaharap ng kababaihan sa kanlurang Asya ay ang higit na paigtingin ang kanilang ginagawa upang matiyak ang pagkakaroon ng pantay na karapatan ng mga kalalakihan at kababaihan. Sa kontekstong ito, ang samahan ng mga kababaihan sa kanlurang Asya ay kumikilos sa 3 lebel. Una ay ang imulat sa kanilang bansa ang tungkol sa hindi pagbibigay ng pantay na karapatan. Pangalawa ay ang hilingin sa kanilang pamahalaan ang implementasyon ng internasyonal na batas ukol sa pagbibigay proteksyon sa mga kababaihan. At ipaunawa sa mga bansa sa daigdig na ang kababaihan sa kanlurang Asya ay hindi lamang naghihintay sa mga kanluraning bansa
upang sila ay sagipin. Sa Arab region, ang partisipasyon sa politika at paghahanap buhay ng kababaihan ay hindi halos nagbago. Sa bansang Kuwait at Saudi Arabia, iligal para sa mga kababaihan ang makilahok sa eleksyon dahil sa kanilang kasarian. Sa bansang Israel ay maraming samahang kababaihan at samahang pangkapayapaan gaya ng Women's Coalition for a Just Peace ay aktibong nakikipagdialogo sa mga kababaihang Palestinian upang magkaroon ng solusyon sa problema na maaaring maging instrumento sa pagkakaroon ng kapayapaan. Sa bansang Bahrain, Oman at Qatar ay nagtagumpay ang kilusang pangkababaihan na magkaroon ng karapatang bumoto sa eleksyon. Sa bansang Jordan ay nanguna naman si Reina Rania Al Abdullah sa kampanya laban sa pang-aabuso sa kababaihan. Sa United Arab Emirates ay namuno si Sheikha Fatima bint Mubarak sa pagbibigay karapatan na makapag-aral ang mga kababaihan sa kolehiyo. Taong 2000 nang inilunsad ang Arab Women Connect, isang pangrehiyong network upang maisulong ang kamalayan ng mga kababaihan tungkol sa mga karapatan na dapat nilang taglayin. Sa kasalukuyan, ang kababaihan sa Kanlurang Asya ay patuloy at aktibong nakikilahok sa politika. Gayon din sa issue ng pagkakaroon ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Mga kilusang pangkababaihan sa Timog at Kanlurang Asya.